Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Carl James Martin na ating kababayan kontra Anthony Jimenez Salas ng Mexico. Fight schedule, September 7, 2024, nagganapin po sa bansang Mexico. So bukas na po ito ating masasaksihan ang naturang bakbakan. At sa bakbakan din na ito, tayo pa ay maghayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison. Detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inaanayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. At dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang mga background nito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin na referensya, doon po sa ating gagawin naman na comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po yung sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. At unahin natin ang sa panig ng Mexicano, Anthony Jimenez Salas as a pro boxer. Itong si Salas po ay may kartada, 18 wins with 5 wins coming by way of knockout, may siyam na talo at may isang tabla. Sa kanyang siyam na pagkatalo, 7 beses nakatikim ito ng knockout, may edad 28 anyos at ang height 5 foot and 9.5 inches. Tangkada. Orthodox ang stance, knockout ratio 27.78%. Last fight, June 16, 2024, nakasagupa si Angel Patron. Talo by first round technical or fourth round knockout itong si Anthony Jimenez Salas. Talo siya sa huling laban. Last 3 fights ng boksingerong ito, puro talo po mga idol. Technical knockout at knockout. Ngayon, dadako tayo sa kanyang experience o karanasan. Ang mga nakasagupan nito mga idol, masasabi rin natin na may mga magagandang kartada, katulad ni Jesus Ramirez Rubio na may 20-1. 20 wins with 1 loss lamang. Ricardo Espinosa Franco, 26-4. Jose Rosel Regalado, 14-0. Yan lang tatlo ang ating pinangalanan mga idol, pero marami na rin siyang nakalaban. Ang masasabi natin mga may mga gagandang record na mga katunggali opponent. So sa skills naman na taglay-taglay ni Anthony Jimenez Salas, pangkalahatan, boxer puncher, defensive style, pressure party style, counter punching style, brawler style, or willing sa brulan o tututo na bakbakan ang boksingerong ito. Timing lang kung bumabato na suntok, may pabugso-bugsong atake. Pagdating po sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. Ibig sabihin, pagka sinasabi natin average lang ang depensa, may mga openings na delikadong masamantala. So ngayon, sa panig naman itong ating kababayan, Carl James Martin. As a pro boxer, may kartada din po itong ating kababayan. 23 wins with 18 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 25 anyos. Kasalukuyang hawak ang WBO Global Super Bantamweight title. Mga lods, hindi po ito nakataya sa bakbakan nila. O hindi naka-record. So baka hindi nga nakataya ito. Or non-title bout ito. So height nito ay 5 foot and 6 inches. Southpaw stance, knockout ratio 78.26%. Last fight, December 18, 2023, nakasagupan ito si Chaiwat Buakratok. Panalo itong si Carl James Martin sa laban kay Buakratok by 6 round technical knockout. So ngayon, dadako naman tayo sa karanasan ni Carl James Martin. Siyempre nanguna po si Mark Anton Hiraldo na dating world title challenger, itong Rich Nantapich, Chaiwat Buakratok, kung saan kung ikumpara natin sa ating kababayan ang mga yan, veterano po mga lods. Pero pinagtatalo lang po yan ni Carl James Martin. Skills ni kabayan. Noong una, ang skills po talaga ni Carl James Martin, Manny Pacquiao, so boxer puncher. Pero may mga laban din po na
itong si Carl James Martin ay masasabi nating may husay po sa teknikalan or may ibubuga sa teknikalan na bakbakan. So all around boxer si Carl James Martin. Taglayang hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating po sa depensa, masasabi kong maganda na rin po ang depensa nitong si Carl James Martin. At idagdag natin, may tibay din po itong ating kababayan dahil marunong lamang po itong bumagsak pero kayang bumangon at magpatuloy sa laban na tipong hindi niya ininda. So may tibay. Pagka sinasabi naman nating may tibay, ibig sabihin lang niyan mga lods, nagkataon lamang na kaya niyang saluhin ang suntok ng katunggali. Although bagsak nga siya, pero hindi nagkaroon ng impact. Hindi siya nag-groggy o nahilo. So may tibay. Hindi sa lahat ng pagkakataon po yan. Kaya ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa ranking po, dyan sa Super Bantamweight Division, si Carl James Martin ay rank 6 sa IBF, rank 3 sa WBO. So, nasa top ranking na rin pala si Martin, lalo na sa WBO. Samantala itong kanyang katunggali, wala po sa ranking. So ngayon, sa dako na pagdadaosan sa laban, Mexico. So dayo si kabayan. So alam nyo na ang ibig kong sabihin. Delikado din dito si Martin. Pagka nawi lang sa puntusan ang laban at close fight kung mawi lang sa close fight ang laban, close din sa scorecard, delikado. Kasi dayo nga, alam nyo naman ang ibig kong sabihin, hindi nawawala po ang home court advantage, hometown decision, hindi nawawala po yan. Yung favoritism, hindi nawawala yan. So disadvantage yan kay Martin. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. 25 anyos si Carl James Martin. So nasa kanyang peak na ng kanyang pagka-prime si Martin. Samantala si Anthony Jimenez may edad 28 anyos. So prime din po. Nasa peak na rin po ito ng kanyang pagka-prime. Ngayon dadako naman tayo sa height. Height ni Martin is 5 foot and 6 inches. Anthony Jimenez Salas 5 foot and 9.5 inches. So 3.5 inches po ang diferensya. Automatically rin po yan sa reach. So height and reach lamang po si Anthony Jimenez Salas. Ngayon, dadako naman tayo sa power. So sa power naman po, ang knockout ratio ni Kabayan is 78.26%. Anthony Jimenez Salas is 27.78%. So dito mga lods, parang nagbaliktaran lang sila. Lamang na lamang sa power si Carl James Martin. Southpaw kontra Orthodox. So delikado sa untugan po yan. Sana walang untugan. Kasi gusto natin na makita naman ang laban ni Martin. Siyempre, bilang isang Pilipino at mahal natin ang sports na ito, which is ang boxing. So nice natin na walang disadvantage na mangyari. Patas lang yun. Sana walang mapinsala kung magkaroon man ng utugan dahil hindi nga po magkapareho ang kanilang stances. So ngayon, activity. Parehong aktibo. Parehong aktibo. Aktibo pa naman si Carl James Martin mga idol. Aktibong-aktibo si Anthony Jimenez pero galing po sa pagkatalo. Sa experience, hindi po ganong magkakalayo. 55-45 sa experience. Sa skills, all-around boxer si Carl James Martin. So, 55-45 in favor pa rin kay Martin mga lods. Dito sa labanan na ito, itong si Anthony Jimenez Salas, for the first time mapapalaban sa Super Bantamweight Division. So, sana madala niya yung kanyang tibay mga lods. Although, isang step lang din naman yan. Bantamweight, Super Bantamweight. Pero sana madala niya yung kanyang tibay dito. Para naman makapag-perform ng magandang laban. Siyempre, nice din nating hindi lang madali ang laban para sa ating kababayan para makita natin yung performance kung ano na ba ang mayroon kay Martin ngayon. Lalo na sa Amerika na ito nagti-training. Siyempre, di ba? Okay. So, sa height, reach, lamang may advantage itong si Anthony Jimenez. Pero tanda natin na sa boxing, hindi lang yan pa lakasan, kundi pautakan din. So kung gagamitin niya ni Anthony Jimenez Salas ang kanyang height and reach advantage at kombinasyon sa kanyang skills as a boxer puncher, sa tingin ko mga lods, makapagbibigay ito ng magandang laban din kay Martin. Oo. Yan kung hindi siya sasabay. Pero alam naman natin na boxer puncher ito. So may pagkakataong sasabay ito
Kaya, delikado siya dito, Lods. So ngayon, pero nakadepende pa rin yan sa strategy ng kanyang team, ng kanyang coach, kung sasabi ba siya kay Martin o hindi. Pero fighter kasi ang mga Meksikano, malimit talaga sa kanila yung boxer puncher. So ngayon, dadako naman tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Okay, prediction po natin dyan is Carl James Martin by knockout or technical knockout. Mga anong round kaya, Kuya Dong Sports? Mga Lods, nakadepende po yan. Kung makipagsabayan si Anthony Jimenez sa rounds, so mapapaaga ang laban. Mapapaaga ang pagkapanalo ni Carl James Martin. Siguro 1-3. Pero kung hindi ito makapagsabayan, siguro 1-7. First round hanggang 7th round. Dahil kung hindi niya magawang ma-knockout dyan sa round na yan, mga Lods, posible nang mawi sa puntusan ang bakbakan. Dahil 10th rounds lang ito. Ngayon, kung sakaling mawi naman sa puntusan ang laban, Martin pa rin ako by unanimous decision or split decision. Gamit ang kanyang skills at power, posible niyang may domina ang laban. Pero kailangan niyang magtrabaho ng husto dahil siya po ay dayo. So ngayon, sa panig naman ng Mexicano, ang pinakatsansa lang po ng Mexicano rito kay Martin ay ang maka-upset, knockoutan o puntusan. Kuya Dong Sports, may chance bang maka-upset by knockout itong si Anthony Jimenez Salas? Mga Lods, this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit hindi kilalang knockout artist itong Mexicano ay walang tsansang makapagpa-knockout. Gamit ang kanyang height and disadvantage, sana nakapag-preparar si Martin na pinatibay niya ang kanyang budiga. Dahil di malayo na yan ang susundutin ng Mexicano. Dahil napag-alaman na ng mga Mexicano kung saan may kahinaan ang mga Filipino boxer o fighter, which is sa budiga. Ano na tayo dyan eh? Halos lahat ng Pinoy na napatiklop, budiga ang dahilan eh. So, pwedeng mangyari yan na tirahin sa budiga itong si Martin gamit ng haba ng galamay nitong si Jimenez. Posible. Sana napagtibay ni Martin ang kanyang budiga. At, syempre, kung sa puntusan naman, may chance bang manalo si Anthony Jimenez Salas? Kung gagamitin niya yung kanyang height, reach advantage sa mga Lods, tapos ipapanatili niya ang kanyang distansya dito kay Carl James Martin, aba, may posibilidad na maka-upset po yan. May posibilidad na maka-upset. So, upset lang po talaga. Dahil sa comparison nga natin, 60-40 po ito in favor of Carl James Martin. Ganun po. Kahit 70-30. Papatulang ko pa. Martin, kay Martin pa rin yan. 70-30. Ganun ka layo ang agwat. Pero pagka natalo si Martin dito, mga Lods, yung kanyang rank 3 sa WBO at rank 6 sa IBF, babay. Pag natalo siya dito, pag na-upset siya dito, mga Lods, tiyak, biglang bababa sa ranking si Carl James Martin pag nagkataon na matalo siya dito. Kaya delikado din dito si Martin Hindi pwedeng maliitin ni Martin, hindi pwedeng magpaka kampante rito sa laban na ito. Hindi ganon. Dahil may mga kamay, mas matangkad yung kanyang katunggali. Okay lang sana kung nakatali po ang kamay niyan. Kasi hindi makasuntok. Pero may sipag din sumuntok itong si Anthony Jimenez Salas. Kaya mga Lods, delikado din dyan si Martin. Kaya sabi ko nga, huwag magpakakampante itong ating kababayan na si Martin sa laban na yan. Day porkit, liyamadong-liyamado siya ay magpakatiwala sa kanyang sarili. Siyempre, dapat samahan niya ng pag-iingat. Hindi masamang magtiwala sa sarili, pero kasama ang pag-iingat. Hanggang dito na lamang ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.